previous years. Pero before ko ibigay sa inyo kung anong mga areas yung tinamaan ng mga pagbaha kahapon, ngayon pababa na siya, ibigay ko muna sa inyo itong latest na report ng Pag-asa. So patuloy namang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa kanlulang bahagi ng Luzon, kasama Metro Manila at kasalukuyang bahagi ng Visayas, ang abagat na inaasang papalakasin ang anod na yung mga pananim na palay. Yan o. Yan o. Lumubog na kasi. Sobrang sakit nito mga magsasaka. Sa Mindoro, pilit na sinasalbang reclaim noong panahon pa, matagal ng panahon. Ang daming mga barangays dito sa amin. Dati tubig siya. Orosay, Lapu-Lapu, Rizal, San Roque. Lahat ito nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ito po mga kababayan, si Dante Maravillas. So dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Kamusta po yung mga baha dyan sa inyo sa Metro Manila? Actually, kahit sa some parts of Visayas, grabe yung pagbaha. Pati doon sa lalo na sa North and Central Luzon mga kababayan. So pag-usapan po natin kasi dapat nating pagandaan mga kababayan yung mga flooding. Sunod-sunod na kasi pumasok na tayo sa rainy season and typhoon season. At yung mga bagyo palakas ng palakas, pati yung bagsak ng ulan palakas ng palakas. Kaya nga po, hindi man lang dito sa atin yung mga flooding sa China, kahit nga sa Amerika, di ba? Ang daming namatay sa plus floods. So, patindi ng patindi yung mga natural disasters natin all throughout the world. Kaya importante yung mitigation po. Sa South Korea, matindi din yung mga pagbaha. Ngayon, yung galing dito sa atin na bagyo, mabutit palabas na siya. Pero nag-iwan mga kababayan ng matinding mga pagbaha sa iba-ibang parte ng ating bansa. Lalo na po sa Manila. Pero hindi naman po kasintindi ng mga previous years. Pero before ko ibigay sa inyo kung anong mga areas yung tinamaan ng mga pagbaha kahapon, ngayon pababa na siya, ibigay ko muna sa inyo itong latest na report ng Pag-asa, DOST. Ito po. Magandang umaga at live mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Martes, July 22, 2025. Sa ating latest satellite images, makikita po natin na dalawang low pressure area ang minomonitor natin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Yung una, ito po kulay orange, nasa may silangang bahagi ito ng Calayan sa lalawigan ng Cagayan, around 370 kilometers silangan ng Calayan sa Cagayan. Samantala, yung isa naman po, may higit 1,000 kilometro naman, silangan ng Central Luzon. Posibleng isa sa dalawang low pressure area nito ay maaaring maging bagyo. Sa ngayon po, base sa pinakauling datos natin, possible po yung nasa silangan ng Central Luzon. Ito yung kung nasa kulay red po natin. Ito po yung posibleng maging bagyo hanggang bukas. So patuloy natin itong i-monitor base sa mga susunod pang mga datos na darating dito sa ating sa Weather Forecasting Center. So depende po sa magiging development ng low pressure area, maaaring magpatuloy yung epekto ng southwest monsoon na siyang nakaka-apekto sa kasalukuyan sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayan. Makikita nyo po dito na marami pa rin kaulapan na magdadala ng mga pag-ulan sa bahagi ng Luzon at ang Kabisayaan, habang sa Mindanao naman mga isolated thunderstorms ang mararanasan. So mangyari pong tumutok sa mga latest update ng Pag-asa kung alin po dito sa dalawang low pressure area ang maaring maging bagyo hanggang bukas. Base naman din po sa pinakauling datos natin, kung maging bagyo man ang alinman sa dalawang low pressure area, ipinapakita po ng ating mga latest data na posibleng ang maging direksyon nito ay pahilaga. So medyo maliit yung chance na ito ay maglandfall kung sakaling maging bagyo man dito sa ating bansa. But gayon pa man, posible pa rin talaga na magpapaulan ang hanging habagat at posibleng palakasin pa kung maging bagyo yung isa sa mga low pressure area.
So as of 2 a.m. po, no, naglabas pa rin tayo ng ating mga heavy rainfall warning. Makikita po natin. At habang nagla-live po tayo, ina-update ito ng ating iba't ibang mga regional offices. So as of 2 a.m. po muna, makikita natin naka-orange warning pa rin itong bahagi ng Zambales, Pampanga, gayon din itong Bulacan, at ilang bahagi ng Calabarzon. Yellow warning naman yung nalalabing bahagi o ilang bahagi ng Central Luzon. Kasama din yung Pangasinan at yung bahagi ng Quezon Province at itong area ng Occidental Mindoro. Red warning naman po, ito yung pinakamataas na heavy rainfall warning natin sa Bataan, ilang bahagi ng Cavite at Metro Manila. Ibig sabihin po nitong heavy rainfall warning in the next 3 hours, magpapatuloy yung mga malalakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot lalong-lalo na ng mga pagbaha sa mabababang lugar. At para sa latest update po na ating heavy rainfall warning information, maaari tayong bumisita sa ating website panahon.gov.ph. Makikita nyo po yung lahat ng mga ini-issue natin ng mga heavy rainfall warning, thunderstorm advisories, mga general flood advisories sa buong Pilipinas. Muli po no, dito sa panahon.gov.ph. Samantala naman, as of 5 a.m., meron po tayong weather advisory. Ito naman po yung magbibigay sa atin ng impormasyon kung ano ba yung mga lugar na magkakaroon ng malalakas sa mga pag-ulan ngayong araw. Makikita po natin, posible po pa rin yung malaking bahagi ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama dito ang Occidental Mindoro, Batangas, halos malaking bahagi po ng Calabarzon, maging ang Metro Manila, yung area ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, makararanas pa rin po ng malakas na mga pag-ulan ngayong araw. At gamit nga po yung ating mga heavy rainfall warning, bibigyan tayo ng update anong mga specific na lugar dito sa ating sa may kanlurang bahagi ng Luzon magkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Bukas naman, araw ng Miyerkules, makikita po natin na maraming lugar pa rin na makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, lalong-lalo na itong area pa rin ng western section ng Central Luzon, yung Bataan, Zambales, kasama yung Metro Manila, malaking bahagi po ng Calabarzon. Makakaranas din ng mga pag-ulan, ng malalakas na mga pag-ulan yung Ilocos Region, kasama yung Bicol Region, Mimaropa at western section po ng Kabisayaan. Pagdating naman ng araw ng Huwebes, maraming lugar pa rin po ang makararanas ng mga malalakas na mga pag-ulan, partikular na nga itong Ilocos Region, Central Luzon, lalong-lalo na area ng Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Sa Metro Manila, posibleng medyo mabawasan na yung malalakas na mga pag-ulan, pero gayon pa man, nakikita natin lalong-lalo na nga po pag nabuo itong bagyo, maaaring magpatuloy yung malalakas na mga pag-ulan na dulot ng hanging habagat. Muli po, habagat pa rin ang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, kasama rin yung western section ng Visayas, kasama rin yung area ng Bicol Region at Southern Luzon. At ngayong araw nga po, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na sa western section ng Luzon, yung Ilocos Region, Zambales, Bataan, dulot ng habagat. At sa silangang bahagi naman po ng Luzon, makararanas din ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Sa Cagayan Valley, ang nakaka-apekto na po yung trough o mga kaulapan na dala ng low pressure area, lalo-lalo sa may silangang bahagi ng Calayan sa Cagayan, maging ang Bicol Region, Mimaropa, magiging maulap din yung kalangitan sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Lawag, 25 to 30 degrees Celsius, sa Baguio naman 17 to 20 degrees Celsius, sa Tuguegarao 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 25 to 28 degrees Celsius, sa Tagaytay naman 23 to 26 degrees Celsius, sa Legazpi 26 to 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Palawan, Visayas at Mindanao, makikita rin po natin na maulap pa rin yung kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Palawan. Agwat ang temperatura sa Calayan Islands, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 25 to 31 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayaan ang makararanas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkulog, dulot pa rin ng hanging habagat, lalong-lalo na po sa may western section ng Kabisayaan, itong Western Visayas at Negros Island Region. Agwat ang temperatura sa Iloilo, 25 to 30 degrees Celsius. Cebu naman, 26 to 30 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 26 to 30 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Mindanao, magiging maulap din yung kalangitan na mas malaking tsansa ng mga pag-ulan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Barm, at kasama din po itong ilang bahagi ng Davao Region at Soc-Sargen. Habang ang nalalabing bahagi ng Mindanao, yung Northern Mindanao, kasama po yung Caraga, makararanas naman ng generally fair weather, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, 25 to 31 degrees Celsius.
Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong nakataas na gale warning pero inaasahan natin nakatamtaman hanggang sa maalon na magiging lagay ng karagatan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Iba yung pag-iingat po, lalong-lalo na sa mga maliit na sakyang pandagat at maliliit na mga bangka na dito po sa may western section ng Luzon at dito rin sa may area ng Palawan dahil nga po sa epekto pa rin yan ng hanging habagat or southwest monsoon. Samantala, ang araw natin ay sisikat mamayang 5:37 na umaga at lulubog, ganap na 6:28 ng gabi. At muli po, sundan tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube at sa ating website pag-asa.doc.gov.ph at maging sa panahon.gov.ph, lalo na po meron tayong mga minomonitor na 2 low pressure area at inaasahan pa rin natin na magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Kabisayaan dulot ng southwest monsoon o habagat. So ito po yung binabantayan mga kababayan, sunod-sunod na LPA. Binabantayan ngayon, minomonitor ng Pag-asa. So sunod-sunod siya mga kababayan. Sabi rito, isang bagyo at 3 sama ng panahon o LPAs ngayon ang patuloy na binabantayan sa loob at labas ng PAR. Ang Severe Tropical Storm, WIPA, o dating Krising PH or Krising dito na nagbabadya ng tumama sa Northern Vietnam ngayon. So naganda na rin po sa Vietnam. Ang LPA naman na isa nasa silangan ng Bicol Region at isa pang LPA sa silangan ng Extreme Northern Luzon. Posibleng magsanib ang dalawa na ito bilang isa at posibleng maging ganap na bagyo sa susunod na 24 to 48 hours. Tatawaging Dante. Itong Pag-asa, ginamit pa yung ating pangalan bilang bagyo. Pangalawa na to, nakadalawa na kayo ha. Several years ago, ginamit na yung pangalan ko, bumalik na naman. Talaga kayo. Noong kabataan natin, yung Pag-asa po, lagi yung pangalan, lahat babae. Ngayon, tinanong ko yung Pag-asa dito sa amin, bakit laging babae? Kasi niya, sa pag-aaral, yung mga babae kasi parang bagyo. Yung behavior daw ng bagyo parang babae. Yan ang paliwanag sa amin ng Pag-asa dito sa amin. Pabago-bagoan niya ng direksyon. Pabago-bago ang isip. Pero ngayon po, pati lalaki na, pinangalan na rin. So ngayon, ang pangalan ng susunod na bagyo, Dante, ginawa tayong bagyo. So anyway, isa pang sama ng panahon, LPA ang nabuo sa Pacific Ocean o magiging ganap na bagyo sa susunod na araw. Ngunit hindi pa naman ngayon nakikitang papasok ng PAR. So patuloy namang magdadala ng mga pag-ulan, partikular na sa kanlulang bahagi ng Luzon, kasama Metro Manila at kasalukuyang bahagi ng Visayas, ang habagat na inaasang papalakasin ang mga nasabing weather systems. Papalakasin pa ng mga nasabing weather system sa mga susunod na araw. So ito yung pumasok sa atin, bumulusok, dito to galing bumulusok papuntang Vietnam, si Krising, nang tawag sa kanila WIPA, International Name WIPA. So anyway, sanay naman tayo sa ganitong mga sunod-sunod na bagyo kasi ito na yung nakagisna natin. So, ang pwede natin gawin, yung pag-iingat, mitigation on the part of the government, yung mga projects na dapat malalakas, yung mga buildings, hindi basta na sisira, yung mga flood control projects, magaganda. Kaya lang, mga kababayan, yung mga flood control projects natin na overwhelmed ng mga pagbaha kasi sa tindi ng malalakas na bagsak ng pag-ulan, which is not normal anymore, above normal siya. Sabi ng ating mga weather experts, mga climate scientists. Kaya buong mundo, kahit saang bansa, mga kababayan, nagkakaroon ng mga matitinding flooding. So importante talaga na comprehensive studies yung gawin. May mga areas pa sa Manila, Santo, sa report ng DCRH, sitwasyon ngayong Martes ng umaga, bahagi ng Rojas Boulevard sa Libertad, Pasay. So, may baha pa. Medyo mababa na rin. Pwede nang dumaan yung mga kotse. Yan Ito sa San Pedro, Muntinlupa. Boundary. Yan Pedro, Muntinlupa, boundary. Aapaw na. Ito sa Valenzuela, mga kababayan. Kahapon ito. Tumirik yung bus.
Ito yung Commonwealth, mga kababayan. Kahapon. Tutulak na. Yan, kahapon ito. July 21. Nagpastuhod na. Diba? Dito sa Commonwealth. Ito naman sa Arpapa. Kagabi, mataas yung tubig. Umaalon siya, mga kababayan. So, malakas. Umaalon siya. Siyempre, yung dumadaang mga sasakyan, yan ang nagkukos ng alon. Yan. Ito sa Antique. Ilang patay na hayop ang tagpuan sa iba't ibang bayan sa Antique, Aklan. Matapos po yung baha. Umupa yung baha. Nalunod sila. Ito, mga kababayan, lubog ng mga pananim sa Bilyasis, Pangasinan po ito. Yan. So, sa Northern, Central, Metro Manila, parts of Visayas, ito Pangasinan po, affected ng mga flooding. Ito yung mga magsasaka, mga kababayan, sa Mindoro. Sinasalba nila yung mga tawag dito sa amin dalugi, yung pananim na palay. Hindi mo akalain na ganon. Tawag dyan dalugi. Yan. Pilit nilang sinasalba kahapon dahil sa matinding pag-ulan po. So inagapan nila, inaanod na yung mga pananim na palay. Yan Yan lumubog na kasi. Sobrang sakit nito, mga magsasaka. Sa Mindoro, pilit na sinasalba ang kanilang mga pananim sa sakahan sa gitna ng malakas na ulan at baha. Yan Yan inaanod po yung mga pananim nila. Ang dami ko pang tao, kaya worth it talaga na magsaka. Kaya hindi po biro. Tama yung kanta, magtanim ay hindi biro. Ito yung buhay ng mga magsasaka. Na-experience din natin yan noong panahon, mga kababayan. Ganyan yung buhay ko. Nasa gitna ng ulan. Pero maganda magtrabaho pong maulan kasi hindi ka masyado mapapagod. Diretso ligo. Kaya sa aming mga magsasaka, noon, normal yan sa amin. Pag umulan nga, tuwang-tuwa kami. Huwag lang yung matinding pagbaha na would destroy the rice field mismo. Pero yung pag umulan, ay mga tuwang-tuwa yung mga magsasaka kasi natutubigan yung kanilang pananim. At yung pagbungkal ng lupa, madali lang po siya. At hindi ka pagpapawisan ng masyado. Hindi ka mapapagod, madaling mapagod. Kasi diretso na ligo. So enjoy na enjoy kami, mga kababayan, pag umuulan. Huwag lang ianod yung mga pananim. So ganun po. O ngayon, nang humupa po yung baha sa Metro Manila, ayan nag-iwan ng matinding mga basura. Ayan matindi. Sa Quezon Avenue po ito, mga kababayan, matinding basura. That is normal din. Pag baha, siyempre pinasok yung mga bahay, yung mga kung ano-anong gamit na nasa bahay, ayon. Nung magbuma dito sa amin, talagang tambak ang basura sa mga kalsada. So ang kailangan gawin po, talagang dapat double time sa paglilinis. Tulong-tulong yung barangay, yung city, pati national government, tulong-tulong dapat sa paglilinis. So yung DPWH. Ganun lang yan, mga kababayan. And siyempre, yung panawagan natin sa ating mga kababayan na huwag magtapon ng basura. Kaya lang, pag ganito, flooded yung lugar, ang ginagawa ng mga tao, paglinis sa bahay, diretso tapon ng mga nasirang gamit, diretso na sa kalsada. Anyway, kahit saan man po, that is a normal scene. Huwag na tayo magtaka. Kasi yung mga gamit na nasira, nagiging basura na po siya. Ayun, nilalabas ng mga residente, lalo na sa mga squatters area, mga nasirang gamit,
Kaya po maraming basura na nakikita natin sa kalsada. Importante lang po, magtulong-tulong, agad-agad linisin. O ito naman, yung mga taga DSWD, buwis buhay sila sa sa Nodendozon ito, mga kababayan, sa pag-atid ng ayuda sa mga affected families, mga taga DSWD siya. Tumatawid sa ilog, malakas yung agos. May mga dala-dala silang relief. So, buwis buhay sila sa serbisyo. Mabuhay yung ating mga taga-DSWD. Ganon talaga sila, mga kababayan. Ever since nakikita natin ang totoong serbisyo mula sa mga taga-DSWD. Hindi sila natutulog. 24 hours silang nag-aasikaso, mga kababayan, sa panahon ng calamities. Ngayon, i-share ko itong sinabi ng isang expert po kung bakit laging binabaha po dyan sa Metro Manila. Ito po, para maintindihan natin, mula sa One News, sabi ni Project NOAA Executive Director Dr. Mahar Lagmay that many of the flooded streets seen on social media are originally natural waterways that were converted into roads. Among those is a section of Commonwealth Avenue in Quezon City. He pointed out that this is the real reason behind persistent flooding in several parts of Metro Manila. Yan o. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit ganyan yan. Ito siya, Commonwealth Avenue, yung pinakita ko sa inyo kanina. Kaya flooded doon, dating daanan po ng tubig siya. Waterway siya. Ginawang kalsada. Siyempre, at siyang daanan ng tubig. So talagang babaha dyan. Yan. Ito siya. Ginawang kalsada. Siyempre, babaha. Dapat ginawa ng tulay, mga kababayan. Sana. Para yung tubig nasa ilalim, sa ilalim ng tulay. Parang yung dito sa amin, yung sentro ng Legazpi, mga kababayan, dating dagat din. Reclaim noong panahon pa, matagal ng panahon. Ang daming mga barangays dito sa amin. Dati tubig siya. Orosay, Lapu-Lapu, Rizal, San Roque. Lahat ito, tubig dagat. In fact, makikita ninyo yung mga pananim sa mga barangay dito. Yung nipa, nabubuhay siya. Yung ginagawang tiklad, yung bubong, nipa. Makikita mo yung mga pananim, nipa. Nabubuhay siya sa tabi ng dagat, yung mga nipa. Lahat na yan ngayon, tinabunan ng lupa. And so, pag umulan po, ang liliit ng mga waterways, yung mga ilog, ang liliit po yung kanal na tinira kasi ginawang mga subdivision. Ayun, problema din, mga kababayan, yung baha. So, pinoproblema ng tao, yung pagbaha. Pero tumira siya sa lugar na mababa. So, anong solusyon? Tumira ka kasi doon sa matataas na lugar. Kaya lang, huwag yung sa tabi ng bundok. Kasi yung danger dyan, yung landslide naman po. Nakita ninyo sa Baguio, landslide naman yung problema. Yung mga elevated places lang, yung mga gumaganon-ganon. Sa pagdami ng tao kasi, kung saan-saan na lang, hindi na planuhan ng mabuti. But in other countries, ganon din, mga kababayan yung nangyayari kasi di nila expected na ganito na katindi yung pagbagsak ng ulan, mga kababayan. Kaya nakita ninyo, kahit sa South Korea, ito ang balita, 19 hours ago. 18 die in South Korea floods. Binaba na rin sa kanila. A flooded house in rice field in Jisan-gon, South Korea. Kahapon, July 21, 18 die in South Korea floods as storms hits China. So, makikita ninyo, kahit saan may mga matitinding pagbaha. Sa China, ganun din. Sa China po ito. Chaos in China, in Vietnam. And more than 250 sa China po. And recently, mga kababayan, doon sa Amerika na marami yung namatay. Ito yung 5 days ago, mga kababayan, sa Amerika to. What's behind the seemingly non-stop weather events? Michael, thank you so much for taking the time today. Hey, good afternoon, Sam and Steve. Experts say a combination of factors are contributing to the intense rainfall and flooding that we've seen in areas from the Texas Hill Country to New York City. Heavy rain and deadly flash flooding putting communities across the United States underwater. Kaya wag na kayo magtaka. Again, not just in New Jersey, but hindi lang tayo po. coming more frequently with more intensity. Araw sa buong mundo po, ganon.
When intense daytime heat can fuel thunderstorms and warm air can hold more moisture. But experts say these recent events were more significant for several reasons. Along with high daytime temperatures in parts of the country, we've also seen record levels of atmospheric moisture, which helped drive heavy Matinding rainfall that pagulan. led to deadly flooding in Texas and North Carolina. Hindi kinaya Some storms also tend to move more yung mga slowly existing or even flood stall, control with nila. winds in the upper atmosphere being weaker. And as a result, just deluging places that are not designed to handle that amount of precipitation in that short a period of time. Recent wildfires also causing problems in areas like Ruidos Yung and mga Mexico, burning away. flood control projects nila matagal na rin kasi hindi siya designed to handle that kind of katinding volume ng tubig na galing po sa sa matinding pagbagsak ng ulan. Yun din ang nangyayari sa atin, mga kababayan dito sa Pilipinas. Kaya importanteng i-review. Yun ang gustong mangyari ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Comprehensive study. Yung mga previous administrations, mga kababayan, pinabayaan ito. Sige lang ang tayo ng mga structures, kung ano-ano mga projects, na walang comprehensive study. Yan ang nangyari po sa atin. At kasama dyan, mga kababayan, sa problema, yung paglagay ng yung mga reclamation projects, and the latest, yung Dolomite Beach sa Manila Bay. Dan sabi ng MMD, papaimbestigahan nga po ng Congress. May isa ng congressman na nag-file ng resolution para imbestigahan po itong Dolomite project. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon nag-file po ng resolution sa Kongreso. Ngayon, for you to understand kung ano ang sitwasyon dyan sa Metro Manila, i-share ko po itong isang post ni J. Batumbakal. Siya, J. Batumbakal is a lawyer with degrees in political science, law from the University of the Philippines, as well as Masters of Marine Management and Doctor in the Science of Law. Sa Canada po siya nag-aral. Director din siya, mga kababayan, ng Institute for Maritime Affairs in Law of the Sea. Itong si J. Batumbakal. Siguro lagi ninyo siyang nakikita na interview ng mainstream media sa issue ng West Philippine Sea. Pinost niya ito, mga kababayan, 2019 pa, panahon ni Digong. Yan J. Batumbakal is with Mahar Lagmay. Yan po si Mahar Lagmay. Sisa po siyang Filipino geologist. Executive Director ng Project NOAA. Ang Project NOAA po, NOAA's Flood Research Program siya, mga kababayan. Under DOST siya. Na ang purpose niya ay pag-aralan yung mga dapat na gawin para sa nationwide disaster management. Yan ang Project NOAA. So, ano ang sabi dito ni J. Batumbakal? Looming disaster around Manila Bay. Sabi niya, sharing an updated slide from my presentation yesterday, 2019 pa to, at the Forum on Reclamation Projects in Manila Bay. Many projects being pursued by the Philippine Reclamation Authority. Yan, na kulay purple po. Based on info from PRA or Philippine Reclamation Authority in 2011 and 2018, would create large areas of raised lands, cordoning the shores of South Shores of Pampanga, Southeast Shores of Bulacan, West Shores of Metro Manila in Cavite. This would necessarily be lands significantly higher than the existing foreshore areas they are now. But the surrounding areas are already flood-prone. Red, based on PEMC, DNR Manila Bay Environmental Atlas 2015. Yan naka-red, high flood risk areas sa Manila. Sasabi dito, since they are low-lying areas that also form the drainage areas for the central plains ito of Luzon, providing an outlet for waters from Pampanga, Bulacan, Metro Manila, in Cavite. Ngayon, when the reclamation projects are completed, Manila Bay will have visibly shrunk by about 10% in area. Kita ninyo, lulubog siya 10%. And higher reclaimed land would stand between the sea and the low-lying areas around the bay. This will impede the drainage and flow of waters into the bay, causing massive and long floods in the surrounding areas. Even though the projects make it appear that the river outlets will not be blocked, the fact is that waters do not drain only from the main rivers, but also along the many smaller tributaries and the land surface itself.
Lagi ko itong sinasabi dito noon, nasa mainstream pa ako. Paano hindi magbaha? Lahat na lang ng lugar, lahat ng kalupaan, sinimento na ninyo. Pagbagsak ng ulan, hindi na nag-absorb yung lupa. Hindi na siya nagdi-drain, mga kababayan. Lahat simentado eh. So saan na pupunta yung tubig, mga kababayan? Na yung lupa, lahat ng simentado. At yung mga rivers, ang liliit. Yung mga kanal, barado. Common sense po. At yung mga kalsada na dating ilog at mababang lugar na daanan ng waterways nga, ginawang kalsada. Asa pa kayong di babaha? Babaha talaga kasi dating dinadaanan ng tubig, reclaim yung nature, ni-reclaim uli, binawi nila. You see, yan ang nangyayari po sa atin. Matitigas ang ulo natin eh. Tapos, magbiblame tayo ng kung sino-sino. Hindi pinag-aralan kasi. Makinig sa mga experts po. Hindi po ako expert. Kino-quote ko po yung mga experts. Kasi pinag-aralan nilang mabuti yung sitwasyon. You have to listen to our scientists. Hindi yung may mga sayad na mga politiko. Tira lang ng tira po. So sabi dito, the reclamation areas will effectively form a virtual dam around Manila Bay that can drastically change the natural processes of drainage of the watersheds in lowlands around its shores. Who knows what damage this can inflict upon millions and generations of people living in these regions. This needs a comprehensive strategic environmental assessment. Someone must model and anticipate the cumulative effects of these ambitious plans so that proper and informed decisions can be made by all stakeholders. Ayan po, mga reclamation. I-research na lang po ninyo kung sinong presidente ang nag-approve ng napakaraming reclamation dyan sa lugar na yan. Masasya kayo kung sino. I-post na lang ninyo kung maulaan ninyo. Sino ang nag-approve ng napakaraming reclamation dyan sa Manila Bay. Idagdag pa natin. Alam na ninyo kung sino ang salarin sa Dolomite Beach. Idagdag pa ninyo. Kaya papaimbestigan po yung Dolomite Beach. Kung gusto sanang linisin yung Manila Bay, wala mang problema. Di alisin mo yung basura. Pero tabunan mo yung Manila Bay. Asa ka pa. Siyempre, mataas na yung Manila Bay kaysa sa kalupaan. Saan pupunta, mga kababayan, yung tubig na inarang mo na yung lagusan ng tubig, padagat. Lahat ng tubig po, galing sa lupa, lahat ang agos ng padagat. Inarang mo, tiniran mo ng konting maliit na sapa o kanal, yung outlet, lagusan, ano mangyayari doon sa kalupaan? That's simple, mga kababayan. Kaya asa pa kayo. Kaya talaga importante, tama ito, imbestigahan po itong Kasi yun ang mismong findings ng MMDA. House asked to probe Dolomite Beach project over environment concern. A lawmaker has asked the House of Representatives to investigate the Manila Bay Dolomite Beach project due to environmental concerns that were allegedly disregarded by the past administration. Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon on Wednesday last week he said he filed House Resolution number 56 which seeks an investigation by appropriate panels including the House Committee on Public Accounts as the Dolomite Beach is believed to have an impact on flooding in the city of Manila in other areas. Sabi po ni Ridon, scientific experts from the University of the Philippines Marine Science Institute and the group of AGHAM have formally requested that the DENR publish environmental and fisheries impact assessment data for the Manila Baywalk Dolomite Beach, warning that the project's effects on marine habitats, sediment dynamics, and water quality remain unexamined and may pose risk to the base ecosystem and coastal resilience, sabi po ni Ridon. The Metropolitan Manila Development Authority, through its chairman, Don Artes, identified the Manila Baywalk Dolomite Beach project as a contributing factor to the persistent flooding along Taft Avenue, citing the blockade of the three major drainage outfalls, namely Faura, Remedios, and Estero de San Antonio Abad during the construction of the artificial beachfront, which caused rainwater to be rerouted through a sewage treatment plant unable to handle the volume during heavy rains. Asa pa kayo kung bakit konting bagsak ng ulan. Di tayo magtataka kung tulad nung panahon, mga kababayan,
panahon ni Ninoy, o ni Noynoy, ni Pinoy. Grabe yung bagsak ng ulan. Mga kababayan, talagang napakataas yung yung pagbaha. Pero ngayon, hindi naman masyadong malakas yung mga pag-ulan, pero mabilis yung pagtaas ng tubig baha. Yun ang cause na na-identify po ng MMDA. So according to Ridon, the following issues must be answered by the probe: whether the project was unnecessary government expense to fulfill the Supreme Court's writ of continuing mandamos on Manila Bay rehabilitation, whether it was subjected to a proper environmental impact study, especially with respect to flooding in the city of Manila, whether its implementation aggravated flooding in adjacent areas due to the obstruction of drainage outfalls, whether the 389 million pesos project cost was within standard pricing for comparable beach nourishment works, whether criminal and administrative liability attaches to government officials involved if the project is deemed unnecessary or irrelevant to the mandamos implemented without a proper EIA, grossly overpriced or directly responsible for worsening Manila flooding. Kasi simple lang naman, ba't kailangan mo tambakan ng mga dolomite? Kung gusto mong linisin yung Manila Bay, di nilinis mo na lang sana. Hindi mo na tinambakan ng dolomite. Yung dumi lang yung alisin mo, yung mga basura. Yun dapat lang ang inalis. Tinambakan ng dolomite. Tuwang-tuwa naman tayo, yung mga tao. Tuwang-tuwa kasi gandang-ganda na dito sa dolomite. O ito na ngayon. Maganda yung Dolomite Beach. Sa paningin ninyo, lubog naman yung mga bahay ninyo. So, saan kayo? Sa magandang dolomite na daanan ninyo, yung bahay ninyo lubog, mamili kayo. Maglakad-lakad sa Dolomite Beach. Tama, ang ganda sa paningin. Pero yung bahay ninyo, mga gamit ninyo, lubog naman sa pag umulan. Kasi hindi pinag-aralang mabuti. Yun ang punto dito, mga kababayan. Nagsayang pa ng milyon-milyong pesos. Siyempre, may kumita dyan. Alangan man wala. Kaya sabi dito ni Ridon. Ridon also noted in the resolution that the Dolomite project was never part of the projects approved by the National Economic and Development Authority for Manila Bay Rehabilitation Master Plan. Hindi man pala kasama, bigla na lang in-implement. Kita ninyo? To be clear, sabi niya, the Dolomite project was never part of the NEDA-approved Manila Bay Rehabilitation Master Plan. This was publicly admitted by DNR during congressional budget deliberations noong 2020. As such, it was never envisioned to protect Manila Bay's coastal resources, nor to prevent coastal flooding, erosion, or pollution. It is a cosmetic project masquerading as rehabilitation and has now proven harmful to flood mitigation efforts in Manila. It is nothing but a criminal wastage of public funds, 389 million pesos that could have been far better spent on sewage treatment plants and other engineering interventions grounded in science and sustainability. Grounded po, hindi sa science, kundi sa sayad. May mga sayad yung nagpagawa niyan eh. The DNR under former President Rodrigo Duterte was called out by several sectors for implementing a multi-million project amid COVID-19 pandemic, which then Vice President Leni Robredo said reeks of insensitivity. If the government decided to place the funds for the Dolomite project back then was pegged at 300 million pesos, Robredo said that 80,000 families would have received 5,000 pesos cash aid for a month. This, the former Vice President said, would have been a big help considering that some industries have been affected by the health crisis. After monsoon rains hit Manila in September 2020, several photos showed Manila Bay's portion near Baseco compound turning white with several fish dead. Environment advocates and other personalities have condemned the move to place dolomite sand in the area as it may trigger various health issues aside from impacting the environment. No less than the Department of Health raised concerns about potential health hazard that might be brought about by the Dolomite Beach, including respiratory ailments. Kaya sabi po ni Ridon, this is a project that was not in the master plan and it now stands as a culprit in worsening floods in the heart of the nation's capital. On these grounds, graft charges are all but certain, and if, in the course of the inquiry, we find that the requirements for plunder are met, then so be it. Plunder. So abangan na lang natin, mga kababayan,
ang mga susunod na kabanata ng kwentong ito. Yan pala ang natukoy ng mga experts na cause kung bakit nagiging madalas at lumala yung flooding dyan sa Metro Manila. Kung hindi pa po kayo, mga kababayan, nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, Life with Dan TM, click subscribe po. And share naman po ninyo ng ating video sa inyong mga kaibigan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.